So, magandang araw sa inyo lahat, no? Okay. May kasama tayo, si Boss Uzi. Okay, ano siya, ex-Taiwan siya. Ngayon kasama natin dito sa Hungary. So, magtatanong-tanong tayo sa kanya yung mga gusto nyong malaman kung paano siya nakapunta dito, ano yung nangyari sa kanya, kung bakit napadpad siya sa Hungary, anong agency niya. Ayun. So, magpakilala ka, pre. Ako nga pala si Ozzy. Galing ako ng Taiwan for 12 years. 12 years. Then, after no, nag-apply ako dito papunta sa Hungary. Salamat sa Diyos at nakarating din naman ng matiwasay dito. So, ngayon, diretso lang ang career, trabaho para sa future and sa family. Okay. Ang tanong, ano yung agency mo sa Pilipinas? Ano nga pala ako? Galing ako ng Pendo sa may Makati. Yan guys, pero doon talaga nagpapaalis sa Makati. Magpapaalis papunta sa Makati. Oh, tsaka ano yun, walang placement doon, napaka-solid O yun ang pinakamaganda sa lahat. Sinabi mo, walang placement fee. Lalo na kung may naka-ready ng mga employer. Napakabilis magpalis niyan. Pero syempre make sure na dapat all goods din kayo pagdating sa requirements at sa medical, syempre. Medical. Para mas dire-diretso lang yung process. Yung interview, mahirap ba yung interview? When it comes to interviews naman, halos basic lang din, syempre. Alam na natin yan, tell something about yourself. Kayang-kaya na yun. At usually naman, ang mga tinatanong nila is yung galing sa mo. Sa resume mo talaga. Yun nga eh. So, madali lang yon. Ang advice lang dyan or tips lang dyan, wag lang kayong kabahan sumagot. Tsaka maging confident enough kayo sa sagot nyo para makita ng employer nyo na decidido kayo. Decidido. Yun nga eh. Nga rin yung lagi ko sinasabi sa kanila. Kapag na-interview kasi kayo, lahat naman ang itatanong regarding din dun sa ina-apply yung position. Since na meron na kayo experience, masasagot mo kayo na walang kahirap-hirap eh. Diba? Yun lang yun eh. Oo, mismo. Masasagot mo yung mga questions niya kasi related din dati sa mga ginagawa mo. Kaya huwag kang kakabahan. Tsaka about sa previous job nyo, yun lang rin naman ang tatanungin. Siyempre, yan, parang pinaka common question dyan is, parang kaya mo bang, like, monotony, diba? Paulit-ulit lang yung gagawin mo. What if maboring ka or something na ma-homesick ka? Paano mo i-handle yung sarili mo? Mga ganyan. Bibigyan ka ng senaryo. Oo. Ganun. Ano ba yung dati mong trabaho sa Taiwan? Pala sa Taiwan, production operator din ako. Operator ka din. Pero naging level 2 ako doon. Kasi isa ako sa mga naging tenured sa company ko. So, pag may mga dumarating na bago, ako yung nagtitrain sa kanila. Ako yung parang na-promote ka na, no? Galing naman. Kaya mantika. Parang na-promote ka na rin. Parang naging kanang kamay ka na nung amo mo, no? Ay, shoutout nga pala dun sa pangalan nung amo mong Ayun, sa shoutout ko sa supervisor ko, si Sir Mike. Ang Chinese name niya is Swang Sitan. Sample naman dyan ng pagbati na pang Chinese na Wei Ni Hao. Hello, kamusta? Yan. Fluent na mag-Chinese yan. Ikaw ba naman 12 years sa Taiwan eh. And ang pinagkaiba lang halos sa Taiwan and dito sa Hungary. Okay. Sa trabaho. Kasi sa Taiwan kasi like 10 to 12 hours ang trabaho dun eh. Oo nga eh. Dito naman sa Hungary, tri-shift which is 8 hours. Meron talaga ang tawag doon, work-life balance, no? Oo. Tapos meron ka pang 2 days off. Yun ang pinakamaganda doon. Ganda doon. Tsaka kahit pa paano na ma-maximize mo yung mga kailangan mong gawin. Lalo pagka day off mo. Having 2 days off. At ayun na nga, di ba? So, galing sa Taiwan. Ano ba mas magaan ang trabaho? Sa Hungary o sa Taiwan?
Pagdating naman sa trabaho, Halos parehas lang din. No? halos parehas lang din. Ang pinagkaiba lang siguro, masasabi ko yung hours of duty. Oh, yun lang nagkatalon. Hours Oo, of kasi duty. dito sa Hungary, 8 hours. Sa Hungary, 8 hours. Sa may Taiwan, 12 hours. 12 hours. Kaya pag galing ka talaga ng Taiwan, Walang maliit. Ayan. lumipat ka ng Hungary, medyo maninibago ka at Maninibago saka ka. maano ka sa oras. So, 12 hours tapos. Pero yung sahod pre, sino mas malaki? Sa Taiwan o sa Hungary? Kung ang basihan is sa working hours, syempre sa Taiwan. Taiwan, Kasi 12 hours ba 12 naman hours, 10 hours. Oo. Talagang palo yun. Pero dito naman, sa Hungary, since may overtime, pumapalag. Pumapalag. Oo. Paano pa kaya kung naging 12 hours din tayo dito? O di lalo na. Di parang papantay na yung Taiwan din, no? Oo. Lagpas pa minsan. Ang kinaganda kasi dito sa Hungary, lalo kung hatawang overtime, malaki rin talaga ang inaano mo. Tsaka, pagdating sa mga bonuses, maano ang Hungary eh. Hindi sila madamot sa bonuses eh. Unlike sa Taiwan, though may mga bonuses din naman sa Taiwan. Pero mas marami nga lang dito sa Hungary talaga. Sa Hungary. Tsaka meron din kasi dito sa Hungary, di ba? Kung tayo itawag na 5-2, 5 days of work, tsaka 2 days of a day off. Meron din pala kasi dito minsan sa ibang company, meron tinatawag na 3-3. Tapos, pero yung 3-3 na yun, 12 hours. Oo. Halos kaparehas na rin ng Taiwan. Pero 3 days lang ang pasok mo, tapos 3 days din ang off mo. Pero yung sahod nila, pumapaldo. Kasi meron din dito night differential from 5 p.m. hanggang 6 a.m. Kaya pumapaldo sila. O maabot sila ng 80 to 90,000 minsan ang sahod nila pag ganun ang shift mo. Sa Taiwan naman, merong iba't ibang rin, schedule, like 4-1, 5-2, meron din 6-2, 3-3, 5-2. tsaka sa mga Chekwa, yung tinatawag na 2-2. 2-2. Lalo pa kung magkakaroon ka ng overtime, talagang malaki magiging sweldo mo. Oo. Nung 12 years ka na sa Taiwan, magkano na yung malinis na nakukuha mo nun sa loob ng 12 years? Nung pang 12 years mo na sa Taiwan, magkano na yung net income mo? Isang kinaganda kasi sa Taiwan, actually ang Taiwan, yearly nag-i-increase ng sweldo yan. Okay. Kaya habang tumatagal, yung basic pay nyo is sobrang nadadagdagan yan. Pero nasa sa broker na rin yan and company kung paano sila magko-compensate para lang may adjust yung sa sweldo. Minsan kasi yung ibang company, ginagawa nila para ma-compensate yung salary increase, medyo nagbabawas sila sa ibang mga Bonuses. bonuses or Okay. mga incentives para lang mai-compensate nila. Pero dito naman sa Hungary, so far, based on my experience, since inabot ko yung salary increase, Yung mga bonuses ngayon, nila, itong bago lang. medyo maganda naman. ganda. Hindi sila nagko-compensate dun sa Mga bonuses. sweldo at bonuses para lang maibawas yung na-increase sa sweldo. Pero, yun nga lang, medyo masakit na katotohanan pagdating sa tax. Tax talaga. Tax talaga. Alam mo, yung tax niya, sahod ng call center. Oo. 30 mil mahigit. Grabe ang tax dito. Grabe. Makukulture siya ka talaga. Pero likewise naman yun nga, gaya nga ng meron ka talaga ritong work-life balance. Oo. Hindi ka bugbog eh.